sa isang mahinahong sagutan laban sa isang iglesia ni Kristo. Akala siguro niya na ang posisyon ko sa Jude 1:5 ay dapat ang tamang salin ay Jesus at mali ang Lord na salin, ngunit akala niya lang yon. Marami talaga ang biktima ng maling akala. Kaya, itatama natin yan dito. Halika at manood. Welcome to my channel. I'm here to re-engineer your belief, making it more sound and relatable to known reality. Kung babalikan natin ang Jude 1:5, itong verse na ito ay meron variant Greek readings. Karamihan ng salin sa English ay Lord. Pero meron namang iba na ang salin mismo ay Jesus. Ngunit itong salin ay problematic sa mga iglesia ni Kristo kasi kukontrahin niya ang aral nila na walang pre-existence si Jesus sa lumang tipan. Kaya naman, hindi nila tanggap ang salin na Jesus kasi ang gusto lang nila ay salin na papabor sa kanila. Pero kahit gusto nila ang salin na Lord, hindi pa din ito kontra sa salin na Jesus. Kasi malaki ang posibilidad na ang Lord na salin ay tumukoy din kay Jesus. Ito ay dahil merong mga variant readings na mismo Jesus ang salin. Samantalang walang salin na ang Lord ay tumukoy sa Ama. Dito tumagilid ang iglesia ni Kristo kasi maaari lang silang magpalagay o mag-assume na ang Lord ay ang Ama, ngunit wala silang maipapakita na ebidensya. Pero kung ang Lord ay itutukoy mo kay Jesus, merong ebidensya kasi nga meron mga salin na Jesus mismo ang nakalagay. Sa madaling salita, hindi kontrahan kung ang salin ay Lord man o Jesus. Kung karamihan ng English version ay nasalin sa Lord at ang iba ay Jesus, wala pa rin itong problema kasi ang Lord, yan din si Jesus.